Welcome muli sa episode 2, Subtraction of Fractions and Mixed Numbers. So ngayon, dadako na tayo sa part 5 o ang last part. Example number 1, 5 and 1/5 minus 2 and 2/5. So again, sa pagsusubtract po ng mixed numbers, inuuna po natin ang fractions. So gagaya nito, 1/5 at saka 2/5. Kung mapapansin ninyo, mas maliit yung nauunang number o yung numerator ng unang fraction, yung 1/5 nga. So ang tawag natin nga dyan ay minwind. At yung pangalawang number ay subtrahen. Or, kagaya sa subtraction na ginagawa natin, yung number sa taas ang minwind, yung number sa baba ang subtrahen. So, lagi natin tatandaan, dapat laging mas malaki yung minwind o yung nauunang number o yung number sa taas kaysa sa nasa baba o nasa kanan, which is sa subtrahen, bago tayo mag-subtract. So, in this case, anong gagawin natin? Magre-rename po tayo. So, manghihiram si 1/5 kay 5. So, si 5 magiging 4. Then, yung denominator ng fraction, yun ang gagamitin nating whole numerator at denominator. So, we have 5/5 plus itong fraction which is 1/5. Then, minus 2 and 2/5. So, ano nang gagawin natin dyan? So, we have 4 and 5/5 plus 1/5. So, ang mangyayari dyan ay 4 and 6/5. Ayan. Bakit? Naging improper fraction na po. Bakit? Kailangan natin yan para ma-minus natin si 2 and 2/5. Kasi nga yung fraction ang pagmaminusin natin. Dapat mas malaki yung nauunang number o yung minwind. So we have 6/5 minus 2/5. So meron tayo ngayong same denominator. Ikakopy lang. So we have 5. Then subtract the numerators. 6 minus 2 equals 4. Then, the whole numbers, 4 minus 2 equals 2. So, ito na po yung ating final answer. Ulitin ko po kung paano yung nangyari. So, yung 5 and 1/5 minus 2 and 2/5, mas malaki yung subtrahen. So, hindi pwede yun. So, manghihiram tayo kay 5. So, 5 magiging 4. Then, si 5, yan ang gagamitin nating numerator at denominator. Then, idadagdag natin si 1/5 minus 2/5. So, ngayon, ituturo ko naman yung technique na ipinapaaral ko o sinishare ko sa mga estudyante ko. So, halimbawa, 5 and 1/5 nga po minus 2 and 2/5. So, ang gagawin natin, manghihiram si 1/5 kay 5. So, paano nangyayari? Yung shortcut po ang tinuturo ko para mabilis nilang magets o maintindihan. So, si 5 magiging 4. Then, yung numerator at denominator ng ating 1/5 na fraction ay pagpaplasin. Yes po, yan ang magiging numerator. So, magiging 6/5 po tayo. Yung 5, yun yung denominator na 5. Then, minus 2 and 2/5. So, moving on. Example number 2. 8 and 3/9 minus 2 and 5/9. Again, fraction po muna tayo. Then, tignan natin si minwind. Kung pwede na ba siyang bawasan ni subtrahen. So, hindi po kasi 3 minus 5 ay hindi pwede. So, manghihiram tayo kay 8. So, 8, i-rename muna natin, magiging, yes, 7. Then, yung 9, gagamitin natin as numerator and denominator, 9/9 plus yung fraction na 3/9 minus 2 and 5/9. Again, i-compare natin dun sa technique na tinuturo ko po, para lang makita. So, we have 8 and 3/9 minus 2 and 5/9. Hindi nga po pwede. So, si 8 magiging 7. Then, ang gagawin natin ay si numerator at denominator na 3/9 ay pagpaplasin natin. So, magiging 12. And we have 12/9 kasi kokopyahin mo yung denominator minus 2 and 5/9. So, ito ngayon. So, magiging, ano na nga yan? Yes, magiging 7 and 12/9 minus 2 and 5/9. So, continue. So, fraction muna tayo. Yes, copy the denominator kasi parehas. So, 9. 12 minus 5 is 7. Then, whole number, 7 minus 2 is 5. So, we have 5 and 7/9. So, ito na ngayon yung final answer natin. Example number 3. 6 and 4/7 minus 5
and 5/7. So again, mas malaki yung subtrahend. So ang mangyayari, magre-rename muna tayo, manghihiram tayo kay 6. So si 6 magiging, yes, 5. Then, anong gagamitin nating numerator at denominator? Yes, itong si 7. So we have 7/7 plus, ano ipa-plus? Yes, yung fraction na 4/7 minus, ayan, 5 and 5/7. So, in comparison dun sa technique na tinuro ko, so we have 6 and 4/7. Si 6 magiging, yes, 5. Then, ang gagawin, pagpaplasin si 4 at si 7, magiging 11/7 minus 5 and 5/7. So, eto na nga, 5 and 11/7 minus 5 and 5/7. So, fraction muna. So, copy the denominator kasi the same denominators. So, we have 7. Then, subtract the numerators. 11 minus 5 equals 6. Then, the whole number. So, 5 minus 5 equals 0. So, may video tutorial na po tayo na kapag 0 na ang whole number, ang sagot na lang po natin ay ang yes, fraction. So, final answer na po natin ang 6/7. So, yan na po ang last video natin sa episode 2, which is subtraction of fractions and mixed numbers. So, thank you po and God bless.